Magandang umaga po mga kabayan. So linggo ulit. So may time ulit akong mag-vlog. At sa ngayon, isi-share ko lang sa iyo panibagong information. Bago-bago pa po ito tungkol sa mga bayarin sa BIR. Alam nyo ba mga kabayan na sa ngayon kapag naglilipat tayo ng land title or titulo ng mga lupang binili natin, may binabayaran tayo sa BIR na CGT or Capital Gains Tax na 6%. 6% po ang binabayaran natin sa ngayon. 6% based on selling price or based on zonal value or based on fair market value, whichever is higher doon sa binili or binenta nating lupa. Ngayon, mayroong pinapanday na batas umuusad na. Ang tawag po dito is PIFITA Bill. Kapag itong si PIFITA Bill po ay na-approve mga kabayan, is tataas na po ang ating CGT na babayaran sa BIR from 6% magiging 10% na po kapag na-approve itong si PIFITA Bill na ngayon nasa second reading na. Itong si PIFITA Bill ay naglalayon na pataasin daw yung income tax ng ating bansa. So tingnan mo, napakataas po yung diferensya from 6% maging 10%. Ganon din po sa yung tax ng mga pumanaw nating mahal sa buhay na ipapamana, babayaran ng mga tagapagmana na estate tax from 6% sa ngayon sa kasalukuyan magiging 10% na po kapag na-approve po itong batas na ito. Ganon din po yung mga pag-aari, yung mga properties na ipinamigay or idinonate sa mga kamag-anak o sa mga kakilala, kaibigan, yung donor's tax na binabayaran natin sa ngayon na 6% ay magiging 10% na rin po. So napakalaki po ng diferensya. So mas mainam po, I suggest po sa mga may balak mag-transfer ng titulo ngayon, halimbawa may nabili kayong mga property dati, hindi pa naililipat, ilipat nyo na po ngayon. Sa mga gustong mag-invest po sa mga property ngayon, gustong bumili, gawin nyo na po ngayon kung kaya naman ng budget, habang mas mababa pa yung babayaran nyo sa BIR. Yun nga po, yung capital gains tax. At yung iba nagtatanong, sino ba talaga magbayad ng capital gains tax or CGT? Si buyer ba o seller? Well, dapat si seller kasi siya nga po yung nag-gain. Ano ba yung gain from your capital gains? Pero dito kasi sa atin, usually, sa Pinas, sa ibang bansa siguro automatic si seller. Pero dito sa atin, ang kalakaran sa ground, based on my experience, napakatagal ko na sa real estate na nagpa-practice ng mga iba't ibang real estate transaction, ay depende po sa internal agreement ni buyer at seller. Usually po, pinapakargo kay buyer yung CGT. Kasi, ganun yung usapan. Depende nga sa internal usapan ni buyer at ni seller. Pero dapat si seller talaga kasi siya nga po yung nag-gains. Pero regardless naman kasi dito, kahit ibinenta mo yung property mo ng palugi, kasi may mga gano'n naman, yung rush, hindi naman palugi, binenta mo hindi ka naman kataasan ng gains, hindi man makompensate yung 6%. Kasi nga yung CGT is na-fix sa 6% sa BIR, kahit wala kang gains, kahit hindi gano'n kataas yung gains mo, magbabayad ka pa rin ng 6%. Unlike sa other countries yata, iba yung computation nila ng gains tax. Pero sa atin ngayon nakapako po ng 6%. Pero yung pinakabagong information na gusto kong i-share sa inyo ngayon is yung posibleng pagtaas ng capital gains tax, donor's tax, estate tax kapag na-approve po itong batas na si PIFITA Bill na kasalukuyang pinapanday at nasa pangalawang pagbasa, nasa second reading or third reading na po if I'm not mistaken sa pinaka-latest na update. So yun lang po, sana may natutunan kayo sa araw na ito sa mga share nating information at sa susunod kong video ay sagutin ko yung tanong ni Kabayan tungkol sa nabili niyang rights lang daw sa lupa. Himay-himayin natin yung tanong ni Kabayan at hopefully mayroon kayong matutunan. At sa mga hindi pa po nakapag-like and subscribe sa YouTube channel natin, mag-subscribe lang po para updated po tayo sa mga susunod nating video. Ang mga sinishare ko pong mga content ay based po sa aking aktual na karanasan na experience sa paglalakad ng mga iba't ibang real estate transactions, lupa, bahay at kung ano-ano pa po. So yun lang po at magandang araw po sa ating lahat.